This has got to be the most pathetic complainant that I've ever seen dito sa RTIA. And I'm not being mean about that. Pasensya na po sa inyo, no? At siguro maraming magagalit dyan sa sinabi ko na yun. Siguro nga depressed talaga to si kuya. O kaya meron siyang mental illness. Pero ang gusto ko talaga yung punto dito sa video na to, na this is not the way to keep your women in your lives. If you act this way towards your partner, 100% yan mga sigarilyo. Iiwan at iiwan ka niyan, regardless kung gaano ka gagwapo. So ang basic gist dito ng buong video na to, mga sigarilyo, is si lalaki, meron siyang asawa at meron din silang anak, and they've been together for 5 years as mag-asawa, pero they've known each other from high school pa. And I think high school sweethearts nga sila. Tagal lang po kasi namin, mula pa high school pa kami, sir. Oh shit, masakit nga. Wow. At ang kwento nga dito ni kuya ay niloloko na siya ng asawa niya for 5 whole years. Paano siya niloloko kamo? Meron palang kabit ito si babae. And take note, kung yung mga iba dyan ay sobrang deny to death, ito si babae ay sobrang completely honest siya dito sa lalaki. Sinasabi niya sa pagmumukha mismo ng lalaki na oo, meron akong kinakabit. So isipin mo to, lo, 5 years ka nang niloloko, Lods. And in turn, anong ginawa ni lalaki? Wala siyang ginawa. Sinasabi pa nga niya dito sa video tinatanong pa niya si girl, naghiwalay na ba kayo? Kausapin mo si Mrs. Naghiwalay na ba kayo? Sorry. Ako naman, sigarilyo. Haram! Nag-sorry pa siya. Guys, this is not the way to handle this circumstance. It's as if nire-rewardan pa ni lalaki yung pangangabit ni babae. Nire-rewardan pa niya ng loyalty. Nire-rewardan pa niya ng pagmamakaawa. Isipin mo yung statement na yun, ano? Naghiwalay na ba kayo? Sorry Dude, it's clear as day naman na talaga na wala ng respeto yung babae sa kanya. Kung ako, I don't know, hindi pa naman nangyari sa akin to. Diyos ko, wag naman mangyari at it's not gonna happen. Yung wife ko, 5 years na kami nagsasama at alam ko nagluloko at pag kinakausap ko sabihin, nag-unwind na ako. I think, ang gagawin ko, aalis ako. Kukunin ko yung anak ko, go ahead, mag-unwind ka lang. Kaming anak ko, alis kami, pupunta kami sa ibang lugar na kung saan maayos ko yung buhay namin. Kaya tamang-tama yung sinabi dito ni Idol Rafi Tulfo sa kanya. Wala na siyang respeto dun sa lalaki. Bakit? Kasi yung lalaki mismo ay walang respeto sa sarili niya. So yun ang gusto kong sabihin sa inyo ng mga sigarilyo, na if you don't respect yourself or if you don't value yourself mismo, other people will pick up that vibration and they will do the same to you. Hindi ka rin nila re-respetuhin. Bakit? Sarili mo nga hindi mo nire-respeto Tama ang punto dito ni Idol. Sabi niya na kung sa kanya mangyari yon, kung kay Idol mangyari yung ganun, ikukunin na yung mga bata and he will just GTFO, bro. That is how you handle the situation. That is how you value yourself. Bakit? Kasi it just goes to show and it will communicate with the girl that you will not stand up for her shit. Hindi mo ito-tolerate yung ganong klaseng behavior ng isang partner. And how do you reward that kind of attitude? You give her the gift of missing you. I.e., mawala ka na sa eksena at hayaan mo na siyang magloko, pero yung bata at yung dignidad mo, dala-dala mo. Alam mo, marami na rin kasi ako napapansin na ganyang mga klaseng lalaki, well, not entirely like this, pero sobrang beta male yung dating nila, mga sigarilyo. Yung tipong tumitiklop sila sa mga babae. Porke mahal niya, porke meron silang history, hindi na niya kayang iwanan yung babae na ginagago na siya up front. Katulad na lang dito kay kuyang complainant, hindi daw niya maiwanan yung babae kasi mahal niya. Sabi niya kasi, mahal niya pa ako Guys, always remember, lagi ko na sinasabi yan dito sa channel ko. And it applies to everything, hindi lang sa dating or relationships. Na always look at what the person is doing rather than what they are saying. Kasi ito, classic example na to ng mga sigarilyo. Sinasabi daw ng babae na mahal niya si lalaki, si complainant. Pero tinan mo, ano yung actions ng babae? Nagloko siya. 5 years nang niloloko yung lalaki. Yun ba yung tunay na meaning ng mahal kita? I don't think so, bro. May bisita tayo.
So if I were in the guy's shoes, basically parehas lang kami dito ni Idol Raffy Tulfo. No? And I want you guys to do this as well. Regardless of your history, regardless kung gaano mo siya kamahal, mas mahalin niyo yung sarili niyo. Tandaan niyo mga sigarilyo. Kung ginagago na kayo ng babae ng paulit-ulit, don't let them do that to you. Kung sa akin mangyari yan, gagawin ko rin yung sinabi ni Idol Raffy Tulfo. No? Kukunin ko na lang yung mga anak ko and I will GTFO. Guys, we don't need women like that in our lives. Tandaan nyo yan. Those kinds of women belong in the streets. What we should look for in a partner ay yung cheerleader natin sa buhay. Kung may goal ka, nandun siya to cheer you on. Hindi para bigyan ka ng problema. Nandun siya para suportahan kung ano man yung dreams or yung goals ng isang lalaki. Hindi yung putya, you're working on your goals and then yung partner mo ay nagliliwaliw, no? Nag-unwind. Nag-happy-happy siya doon, no? Kung kani-kanino na siguro yung nagpapadila, no? Haram! Diba? Isipin niyo yun, nagtatrabaho ka ng maayos to build your future together. Tapos anong ginagawa ng babae? Naipaglampungan sa ibang lalaki. Tangina tol, tama ba yun, idolo? Kahit sa anong perspective mo siguro tingnan talagang maling-mali na talaga yun eh. Kaya guys, always remember, if you want women to respect you in your relationship, always respect yourself first. Don't tolerate this kind of behavior. Kahit na mahaba na yung pinagdaanan nyo, kahit na mag-high school sweethearts pa kayo, hindi counted yun. High school sweethearts nga kayo pero ginagago ka naman harap-harapan. Ask yourself, is that fucking worth it? Ang sabi pa nga dito sa comments nakakainis tingnan si lalaki, iyak pa, pero walang respeto sa sarili. Wala na pagtingin si asawa. Iwan mo or kasuhan mo na lang para hopeless na lalaki. Lalo ka iiputan yan sa ulo pag ganyan ka. That is 100% true mga sigarilyo. Kung ganyan yung pag-uugali mo na super beta male ka na, lalo ka lang iiputan yan sa ulo. And hindi lang sa babaeng yan. Mangyayari pa yan sa future relationships niya if he keeps doing this. Mark my words. Hindi man gaano ka-severe katulad ng ginagawa dito ng inireklamo niya, but at the end of the day, it's the same result, man. Iiwan pa rin siya ng babae o magloloko pa rin yung babae. Kasi naman, women are looking for men who is supposed to be their rock, who is supposed to be centered all the time, who is supposed to be their mountain. Pero kung tingnan mo to si kuya, rock ba yan? Mountain ba yan, mga idolo? I'm not mocking kuya here, ha? Hindi ko siya minamock. I'm just making a point here na hindi na sana maulit sa inyong mga nanonood ngayon. Kasi ako, believe it or not, naging ganyan din ako. Though not as pathetic as he is, pero basically nagpakasimp din ako before. And it's not a pleasant experience, mga sigarilyo. And ayaw ko na mangyari din yan sa inyo. Because I've been through that. It's not a pretty experience. So I don't want you guys to go through it. End of story. So if you want the women of your life to stick around you, you should be her center. You should be her rock, her mountain, or mountain. Kasi once na makita yun ng babae na stable ka, na you are always in your center, mas lalo siyang ma-attract sa inyo. Mas tataas yung level of attraction sa inyo ng babae. Kasi mafe-feel ng babae na secure siya sa'yo. Kung ganito ka katulad ni kuyang complainant, who is not in his center at all, paano magiging feeling secure si babae? So ang tendency talaga niyan, maghahanap siya ng ibang lalaki who is more of a man than him, who is more in the center. And again guys, I'm not mocking kuya here. I'm just making a point and I don't want you guys to go through what we did before. Na sobrang nagpakasimp sa mga babae. Kung ginagago ka, iniiputan ka sa ulo, disrespecting you, GTFO man, they belong in the streets. Go build yourself up, build your confidence, be in your center, and go find other women. Hanapin nyo yung babae who's gonna be a cheerleader in your life, who's gonna support you with your dreams, na kahit maputol yung paa nyo, mamahalin pa rin kayo. Yun ang dapat nyong hanapin. So hanggang dyan na muna tayo, no, mga sigarilyo. And if you've learned something from this video, don't forget to hit that like button and subscribe if you haven't already. That will really help the channel a lot. And I will see you again next time. Peace.